Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa diary entry number 794 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. I have accepted the favor of this treatment, but I am fully resigned to the will of God. Let God do with me as He pleases. I desire nothing but the fulfillment of His holy will. I am uniting myself with the Mother of God, and I am leaving Nazareth and going to Bethlehem. I will spend Christmas there among strangers, yet with Jesus, Mary, and Joseph, because such is the will of God. I am striving to do the will of God in all things. I do not desire a return to health more than death. I entrust myself completely to His infinite mercy, and as a little child, I am living in the greatest peace. I am trying only to make my love for Him deeper and purer, to be a delight to His divine glance. Tinanggap ko na ang pabor na ito upang ako ay magpagamot. Subalit, lubos ang aking pagsusuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Hayaang gawin ng Diyos ang nais niya para sa akin. Wala akong hinahangad kundi ang kalubusan ng kanyang banal na kalooban. Ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa ina ng Diyos. At lilisan ako sa Nazaret upang magtungo sa Bethlehem. Doon ako magpapasko kasama ng mga estranghero, maging sina Jesus, Maria at Jose, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Pinagsusumikapan kong gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ko ninanais na maging malusog muli kaysa mamatay. Lubos kong ipinagkakatiwala ang aking sarili sa kanyang walang hanggang awa, at bilang isang munting bata, ako ay nabubuhay sa ganap na kapayapaan. Sinisikap ko lamang na higit pang palalimin at padalisayin ang aking pag-ibig sa Kanya. Maging isang malugod sa Kanyang banal na paningin. So dito sa diary entry na to, 794. Remember yesterday, papunta si Faustina sa Pradnik para magpa-confine. No? Pinadala siya doon ng Mother Superior. She was thankful, she was grateful for such a move na ipagamot siya. No? Kasi parang tayo, pag may sakit yung kakilala natin, kung kailangan dalhin sa ospital, gusto natin dalhin sa ospital. No? Kahit alam mong wala ng pag-asa, dadalhin mo pa nga rin yan sa ospital. Di ba yung mga naghihingalo na, gano'n? Or inatake, ganyan. Pero ano na, patay na. Pero dadalhin mo pa rin yan sa ospital, no? Kasi gusto mo pa rin ma-save, no? Ngayon sa bahagi ni Faustina, nagpapasalamat siya sa ganun kasi pinadala pa rin siya sa ospital para magpagamot. This was in 1936, no? At nabuhay pa siya ng mga 2 years. So, ibig sabihin, talagang kahit pa paano, yung treatment sa kanyang tuberculosis, ay nakakatulong sa pagbuti ng kanyang katawan. Although, mas tingin ko, mas nakapagpalakas ng katawan ni Faustina o mas nakakabuti sa kanya yung kanyang prayer life. Dadasal talaga siya, nagme-meditate, writing a lot, inner peace na sa kanya, at hindi concern sa nangyayari sa palibot. I do not desire a return to health more than death. I remember one of our guests sa 40 Stories of Mercy, si Sister Tess, when she was interviewed, when she was sharing her experiences, and she had cancer. She has cancer. Tapos nung malaman niya yan, parang hindi big deal, no? Tapos, parang wala lang, no? Kasi nga, sabi niya, exact words niya, at the back of her consciousness, at the back of her mind, natanim na doon yung pangako ng ating Panginoong Jesus.
the divine mercy, no? Pinangako niya na kung sino man ang magpapalaganap ng banal na awa, na kung sino man ang mananalangin ng chaplet, nagdadasal ng chaplet, na kung sino man ang mamimintuho sa image, no? Alam niya yon, nasa likod ng isip niya. So, tingin niya, yun yung pamamaraan para magkaroon ng kamatayan, because all of us, eventually, lahat naman tayo ay pupunta doon. So, iba-iba lang tayo ng pamamaraan. So, sabi niya, ito siguro yung paraan para magtapos ang aking buhay sa lupa. So, there was an instant acceptance. Kasi nga, malalim na sa kanya yung devotion to the divine mercy. Alam na alam niya ang pangako ng Panginoong Hesus. At maisasabuhay na niya. Ibig sabihin, yung pangako ni Jesus na yun, mararanasan na niya. At dahil naniniwala siya sa pangakong yun, meron siyang hope, no? Meron siyang faith, no? Faith that the Lord will be fulfilling His promises, no? At yung promises na yun naman yung hope, yun yung inaasahan niya. That after her death, anong mangyayari? Ang Panginoong Hesus mismo ang magliligtas sa kanya, magdadala sa kanya sa kaharian ng ating Ama. No? So, kaya lamang siya na parang nagkaroon ng desire to live. Yun daw yun nung pinagdarasal siya ng mga bata. Parang gusto niya na makita ng mga bata yung power of prayers. So, yun lang yung sabi niyang reason kung bakit she has that desire to live. Pero other than that, sa kanya okay na. So, if this is my end, then so be it, no? May ganap full acceptance kung ano man ang mangyari sa kanya. So, not even her family, no, can make her desire to stay, to live, no? Hindi. Ang sabi niya, if this is the will of God, so I go, no? Kumbaga, hindi siya mapipigilan ng kahit pamilya niya or ninuman. So, how we wish that we are also ready to go. Who among us are ready to go? Sino sa atin yung handa na anytime? Kunin ni Lord, take me Lord, etong kamay ko. Sino sa atin yung ganon? Generally, sa mas maraming mga tao, marami po ay hindi handa. Bakit? Kasi, unang-una, may mga attachments. Yung attachments natin ang nagpipigil sa atin para sa kamatayan. No? May mga worries pa tayo. Nako, papaano yung ano ko, yung property ko, papaano yung ganito. So, iniisip, paano yung mga anak ko, ang babata pa ng anak ko, or kung malalaki naman ang anak mo, papaano yung ano ko, yung trabaho ko, yung kumpanya, yung negosyo. So, marami tayong attachments. Kung kaya, hindi tayo handang umalis. Ayaw nating iwan yung kapareha natin, yung asawa natin. No, ayaw natin yon. Kasi may attachment pa tayo to people, to men and women, sa creatures. Pangalawa, sa possessions. Kung ano man meron tayo, no, attached tayo, kaya hindi tayo makaalis. Pangatlo, syempre, may fear of death. No? Takot ka kasi, nako, ano mangyayari sa akin kapag namatay ako? Will I go to hell? Will I go to purgatory? O diretso ba ako sa langit? Pero ang mas malamang kaya tayo natatakot, doon sa suffering or kung ano yung punishment na naghihintay natin after life. No? Mas doon tayo natatakot eh. Kasi kung safe ka na alam mo papunta ka sa heaven, you will not fear about death. Hindi ka matatakot sa kamatayan. Kasi alam mo, doon ka pupunta, no? Pero pag sa sarili mo, alam mo na ang dami mong nagawang kasalanan, hindi mo pa nababayaran. So, that is the time na masasabi mo, hindi ka pa ready sa sarili mo to go. But, ngayon pa lang po, no? Mag-detach na tayo unti-unti sa pamilya natin. Yung masanay na tayo, people are leaving, no? Umaalis ang mga tao. So, masanay na tayo sa ganun. At when it's time for you to go, huwag kang mag-alala na yung mga anak mo ay ganito, ganyan. The Lord will take care of them. May sarili ng mga buhay niyan. Makakaraos sila. They will be able to move on, get on with life. Kung ano man ang mangyari sa kanila, nandyan ang Panginoon para
para tulungan sila. And of course, dahil nandun tayo sa kabila, mas magagabayan natin sila. Yun nga lang, medyo hindi na nararamdaman, hindi na hawakan, but kapag nandun tayo sa kabila, mas malaki ang magagawa natin sa kanila. At kapag tinuruan din natin sila about detachment, no, yung mga mahal natin sa buhay, kapag naturuan natin sila na tayo mamamatay, no, tayo lilisan, itong mangyayari, no, pagdating ng panahon na yon, medyo ready na sila. Syempre, malulungkot, no? Kahit naman yung kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, nauna sila, di ba? Nalulungkot tayo, of course. Natural lang malungkot, no? Pero, it is one of the reasons for us to be happy. Yung maitawid mo ng maayos yung mahal mo sa buhay papunta sa kabila. Paano mo gagawin yun? It is the process of death, the science of death, no? Paano yun, no? Pray the chaplet habang nandun siya sa process of death. Very powerful. Tinuro yan sa atin ni Faustina, no? Chaplet ka lang ng chaplet para magkaroon ng maraming liwanag na pumasok, dumaloy dun sa kaluluwang papaalis para mabilis siyang makita yung liwanag kung saan siya pupunta. Makikita niya agad, no? Kung meron man siyang mga kasalanan na nagpipigil sa kanya para dumiretso, kasi may fear siya, nakikita na niya kung anong nangyari. Everything has been presented to that person right in front, right in his face, right in her face, no? Pinapakita lahat yan at the moment of death, no? So, para maliwanagan siya, so sasabihin mo rin, syempre, yung pare mahalaga dyan, yung anointment, no? At yung pagpapatawad, no? May mga rituals sila dyan. And that is very effective, yung last sacrament na yan, ano? And the confession. So, nakakatulong tayo doon sa pagtawid sa kabila. Kapag lumisan sila ng mapayapa, yun yung maging magsaya ka. Kasi makikita mo yan no? Kung paano. Yung hindi sila hirap na hirap ba? Yung napaka-peaceful nung paglisa nila. Maaring sa simula, nung we call it paghihingalo. Parang mahirap, no? Pero as you pray, makikita mo, gumagaan na yung paghinga niya, no? Yung nagiging relax na siya. Kasi, nami-meet na niya yung Panginoon. Maybe the Lord is already there. Nag-uusap na sila, no? Hanggang doon sa lumisan siya, dun, yung last breath niya, napakaganda, napakaluwag. And then, you will see the aura of the person who just died. Napakaliwanag. I saw that with my mother. So, alam ko, maayos ang pagkamatay niya. Sabi ko, totoo pala yung ang ganda-ganda ng aura, no? Yung ang ganda, ang liwanag po talaga. Sa kabila nung nahirapan, kasi 2 days yun sa kabila ng nahirapan siya ng ganung paghinga, tapos unti-unti umayos na ng umayos, no? Pero di naman siya nagreklamo. Yung final, hours niya, na siya, alam mo yung pa-subside na yung difficulty hanggang sa nung nakalisan siya. Hindi na nga namin alam na wala na pala, parang nakita mo na lang na parang wala na si nanay. Yung gano'n, no? So, malungkot, oo, may lungkot sa puso, pero if you know, kung ganito yung spiritually, if you know that she was able to pass through the veil successfully, and mapapayes ka, no? Mapapayes ka, yes, si nanay nakatawid ng maayos. And you will be very happy for the soul. By the way, Saint Joseph is the patron saint for happy death. So, pwede ka magdebosyon kay San Jose, no? Para ikaw mismo, pag nandun ka na sa ganong pagkakataon, magiging happy ang iyong kamatayan. So, si Faustina, di siya nag-worry na kung ano man mangyari sa kanya. Okay, thank you, papa-hospital niyo ako, pero sinasabit ko ang kalooban ko sa Panginoon. Kung ano mang kalooban niya, let it be His will. Thy will be done. His will be done. No? So, 2 years pa siya. Nabuhay pa siya ng 2 years. And that was the will. And that was the will of God, no? For her to live for additional 2 years. Kasi hindi pa tapos. Kasi may gagawin pa siya. And after that, no, alam naman natin, her death was really a happy one. Please like and subscribe to our YouTube channel. See you again tomorrow.